ka-amigo, meron na tayo isang kalapate na pauwi. Ayan oh, mga ka-amigo. Oh, ayan oh. Yung palang matagal lumipad eh, yung blue bar na may puti sa pakpak, mga ka-amigo. Ang tindi mo ah. Grabe yun ah, nag-ano ka, nagsulo ka ha. O, pasok na, pasok. Mga ka-amigo, 8:31 dumating yung kalapati natin, no? Mga ka-amigo ko, ang bilis. Siya lang solo talaga umuwi, mga ka-amigo. Nagulat ako, may umiikot bigla rito eh. So, this is the first time na yung kalapati na to, napakagaling sa ismas, mga ka-amigo. Iniwan niya yung mga kasamahan niya. Magsulong umuwi, mga ka-amigo. Grabe yun ah. Ang bihira, kagaling naman nun. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit na mga ibon, dalaga niyang kalapati. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. What's up mga kamigo? Welcome back to Puno Minister Love TV. So ngayong araw ay magte-training kami ni Kokoy 60 kilometer. Pero ang nangyari, marami ng ulat, marami ng pag. Makapal ang pag, mga kamigo. Paano kaya nito niyan? Ang layo na narating ni Kokoy nito niyan, sigurado mga kamigo. Lagpas na ng ano yon, baliwag. Sana lang ay gumanda panahon maya-maya. Okay? So, tingnan natin, pag-akit natin doon sa ating landing board, mga kamigo. Let's go. Minomonitor natin yung ating kalangitan. Sumisikat naman na yung haring araw. May manipis na pondo ng ulap, ano? O sana ganyan din doon kay Kokoy, maliwanag na rin para makapag-release na po yan, mga kamigo, ng mga kalapate. Yan o, sumikat na yung haring araw, mga kamigo. At abakan natin yung chat ni Kokoy. 60 kilometer na po ang ating location sa ating training, ano, mga ka-amigo. First time na mag 60 km yung ating mga kalapate. Okay? At dahil baka maabutan na naman ng bagyo, hindi na naman tayo makapagto sa 60 km. Ngayon po, 60 km, mga ka-amigo. Alright, nawalan man tayo ng tatlo ha. Noong nakaraang mga araw, isa. Tapos no isang araw, dalawa. O ngayon po, mga ka-amigo, ang natitira na lang sa ating mga kalapate ay, kung di ako nagkakamali, 15 na lang, mga ka-amigo, sa 18. So matira matibay, mga kamigo. Ang umuwi, yun ang ilalaban natin sa derby hanggang dulo. Okay? So abangan nyo po yan. Let's go. Okay, so dito tayo, mga kamigo, sa ating second floor, sa loob. Ha? Upang makita natin yung haring araw, kung maganda na sikat. Hindi pa rin masyado, mga kamigo. Makapal pa rin yung fog. Sa location din ni Kokoy, mga kamigo, panoodin natin maya pagkatapos na ito. Makapal pa rin yung fog doon. Nag-aantay pa rin siya ng kanyang pagliwanag ng sikat ng araw doon sa lugar ni Kokoy na bago mag-release. Ayan. Dahil grupo naman yung papakawalan doon, okay lang, mga kaamigo, na pagka numipis yung pondo ng fog, pwede na mag-release doon, mga kaamigo. Medyo manipis na bandang itaas na yan, manipis na. So ang tinitingnan na nga lang natin yung bandang ibaba, kasi mababa ang lipad ng kalapate, mga kaamigo. Lagpas puno lang yun. Minsan tapat, sintaas lang ng puno yung lipad. Yan, katulad yan. Sintaas lang na yung lipad niyan, mga kamigo. Pagka pauwi na yung mga kalapati galing toss, galing training, club race, mga ganon. Okay, so dun tayo sa rooftop. Tingnan natin, let's go. Kita natin dito talaga na makapal pa yung fog, lalo na sa may bandang malayo na yan. Hindi na makikita ng kalapati yan. Kung hindi lilipad yung kalapati na mas mababa pa sa punong kahoy, katulad ng mga bukid-bukid na yan, hindi nila makikita yung dadakalan nila kung medyo mataas ang lipad nila. Tulad ng puno na to. Ayan, sa mga bandang kalahati ng puno na yun dapat ang lipad para tanaw na tinaw nila yung dadaanan nila. Ha, mga kaamigo. Pero pag tumaas sila, wala, puro puti ang makikita, mga kaamigo. Kaya kailangan talaga lipad ng kalapate ay mababa, ano. Yan kapal pa ng fog. Di makapag-release si Kokoy, mga kaamigo. Mag-aalas 7 na. Kanina pa nag-aantay si Kokoy, mga kaamigo.
panahon dito, hintayin natin sumikat ang araw kahit na mga kalahating oras pa, hintayin natin mga kaamigo. Baka sakaling maya-maya wala na yung fog na yan, manipis na. Okay? At makapag-release na si Kokoy sa 60 kilometer air distance. Malapit na si Kokoy sa baka mukhang Plaridel na si Kokoy sa Mapay Okay? So abangan natin mga kaamigo, let's go. Pinalabas muna natin yung ating mga YB. Susunod na ibabatse. Nagmamature na yung iba Kumikintab na yung mga mga balahibo. So hindi pa natin magawang ipalabas yung mga yan o i-batcher kasi nga busy pa tayo dun sa ating mga kalapati training Pero isang araw pwede na natin i-batcher yung iba dyan. So yung mga bata yun na may iwan. Tapos yung mga matured na, yung unang batch, yun ang iba-batcher natin. So abangan nyo po yan mga kamigo. Marami na dyan pwedeng i-batcher, mga 10 na siguro. Higit 20 yan Okay? So yan mga kamigo. Si baka pakawalan ko na Ayan si Slomo. Nang malaman natin kung makakabalik si Slomo dito. Matandaan na si Slomo Kabatch yan ng mga tinotos natin ngayon. Yun ang kaidaran niya. Ayan Nag-iinuman pa yata dito. May tubig pa yata ito konti Kala nila may laman. Alright. So nauuhaw yung iba natin mga kalapate. Painumin natin mamaya. Tapos ngayon mga kamigo, nag-send sa akin ng location si Kokoy Sinend niya sa akin kung ano yung meron doon sa kanyang location, kung bakit hindi siya makapag-release ng kalapate. So ito po, panoodin natin mga kamigo. Let's go. Don't break us down. Don't be scared. Don't break us down. Don't be scared. Don't break us down. Ayan sir, dito nawala na yung araw. Umangit na lalo yung panahon. Mukhang pambaba na yung ibon Yo, mga kamigo, napanood nyo, di ba? Sobrang kapal pa ng fog doon o ulap. Pero sabi ko, maghintay pa kasi nga sayang yung punta niya doon, napakalayo na noon, 60 km air distance yun mga kamigo. Abangan po natin yon. At dito nga sumisikat na yung haring araw mga kamigo. Baka pagbigyan tayo mamaya lumiwanag ma-release na yung mga kalapate. Kahit ganyan lang, pwede na i-release mga kamigo yung mga kalapate doon pagka sumilip na ganyan yung haring araw. Okay? So abangan po natin mga kamigo at nagpaantay pa ako ng mga ilang minuto pa para malaman kung talagang sisikat yung araw doon. At pagka talagang hindi na talaga sisikat yung araw doon, ipapababa po natin sa 50 km. Okay? Para mas malapit na at baka sakaling may sikat na yung haring araw sa lugar na yon. So ayan mga kamigo, habang nandito tayo sa ating mga YB, tinitingnan ko yung mga liwanag ng mata nila. So meron na tayong mapapakawalan. Less than 10 or more than 10. Mga ganon mga kamigo, pwede na. Nakita ko na yun. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10. May 10 na, 10 mahigit. More than 10 yung pwede nating i-batcher dito sa susunod mga kamigo. So abangan po nyo yan. At para makapagpalipad na tayo ng bago nating kalapate. Let's go. A few minutes later. Okay, so yun mga kamigo, nag-release na yung bata ko kahit na konti pa lang yung sikat ng araw Kita nyo mga kamigo. So papapanood natin yung kanyang video maya-maya lamang pag-send sa akin So habang naghihintay tayo ng video niya na ginawa, ay monitor muna natin dito sa ating lugar mga kamigo. Yan nyo nawala na yung haring araw. Numipes mga kamigo yung sikat ng haring araw. Pero ganun pa man, ang uuwing kalapate uuwi kahit na madilim mga kamigo. Tandaan nyo na ang homing instinct ng mga kalapate ay meron yan. Kaya lang depende sa kanila kung paano nila i-handle yung homing instinct na yan. So tingnan natin mga kamigo, dahil ito ay grupo naman, sana makauwi lahat yung ating mga kalapate yan tignan nyo yung haring araw mga kamigo. Kita nyo mga kamigo, diba? So yan, abang-abang na tayo. At siyempre yung kanyang video isusunod ko na rito mga kamigo. Let's go, panoodin natin. Nagkakalapati lang, wala na akong masabi. Lupit ng mga ibon, dalaga niyang kalapate. Siya ay nagkakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, punong ministro. Nagkakalapati lang.
masabi. Lupit ng mga ibon, alaga niyang kalapate. Siya ay nakakabilib, taong mapagkumbaba. Kilalang kilala niyo, monong ministro. Mga kaamigo, napanood natin yung release ni Kokoy, ano? So talagang napakadilim dun sa location niya. Pero wala kailangan natin maghabol ng training mga kaamigo at naiiwanan na tayo. So tingnan natin kung makakauwi yung ating mga kalapate sa panahon na sobrang dilim na to mga kaamigo. Diyan dadaan yung mga kalapate natin. Nandun siya sa Plaridel mga kaamigo. 60 km ang layo dito sa ating loft. Okay, kinakabahan man ako pero magtitiwala na lang ako sa mga kalapate natin. Yun lang ang kailangan natin gawin, tiwala lang. So we'll see kung sino yung makakauwi sa ating mga kalapate sa ganitong panahon na sobrang dilim mga kaamigo. Total, sanay naman sa bagyo kalapate natin yun na lang ang panghawakan natin para magkaroon tayo ng positive na energy na dumating sa ating loft na makakauwi yung ating mga kalapate dito sa ating loft. Let's go! So ayan mga kaamigo, yung panahon ngayon dito habang nag-aantay tayo. Malayo pa naman yung ating mga kalapate pero syempre inaabangan nga natin yung dalawa pa rin nating nawala nung nakaraan at yung isa, tatlo, baka sakali kako na makasurvive pa rin yung mga kalapati natin dahil kahit wala pang bagyo ngayon baka sakali na makauwi sila Silver, Red at saka yung isa nating kalapati na babae na checker no? Pero ganun pa man, eto mga kamigo, aabangan natin dito yung ating mga kalapate at tingnan natin kung anong oras sila makakauwi. Alas 8 nagpakawala si Kokoy, sakto mga kaamigo. Ganyan pa rin ang panahon doon, ganyan din ang panahon dito. So sana makauwi yung kalapate natin. Kinakabahan din ako syempre. At yung ating mga kalapate matindi yung pagdadaan ng training bago makauwi, no? Although may pagka-blue na ng konti dito sa kalangitan, no? Pero yung ang dadaanan kasi mga kamigo hindi naman sa taas, sa baba. Ayan, no? Grabe yung fog mga kamigo. Yan yung fog sa mababa mga kamigo. Dito. Kita nyo? Yan yung dadaanan. Kaya sana makauwi mga kalapati natin mga kamigo. So, abangan natin mga kamigo. Baka abangan pa ito na iba. Let's go! Ayan mga kamigo, still waiting pa rin tayo sa ating mga kalapate. At sana malapit nang makauwi yung mga kalapati natin kahit na medyo makapal ang fog, no? Mga kamigo, pambihira. Napakakapal po ng fog sa mababang kapaligiran natin dito. Sana lang ay matalas yung ating mga kalapate, malakas ang homing instinct upang nang sa ganun mga kamigo makauwi sa ismas na yan yung ating mga kalapate. Time check nga tayo mga kamigo, 8:24 AM mga kamigo ng umaga. Alas 8 nag-release yung bata kong si Kokoy sa Plaridel, no mga kamigo. Kaya abang-abang lang tayo, in a few minutes may mga kalapate na tayo dito na dadating. Okay? So sana lang makauwi lahat mga kamigo. Let's go! 5 minutes later. Amigo, meron na tayo isang kalapate na pauwi. Ayan mga kamigo. Oh, ayan yung palang matagal lumipad yung blue bar na may puti sa pakpak mga kamigo. Antindi mo grabe yun nagsulo ka pasok na, pasok yung mga kamigo. Nag-break away sa mga kagrupo niya. Pambihira, napakaaga pa ng dating niya. Naunahan niya yung mga kasamahan niya mga kamigo, humiwalay. Mga kaamigo, 8:31 dumating yung kalapati natin, mga kaamigo ko, ang bilis. Asan kaya yung ibang kasamahan? Nag-break away yon mga kaamigo, pambihira. Nawala yung ibang kasamahan, Siya lang solo talaga umuwi mga kaamigo. Nagulat ako, may umiikot bigla rito So, this is the first time na yung kalapati na to napakagaling sa ismas mga kaamigo. Iniwan niya yung mga kasamahan niya. 15 yung kasamahan niya. Iniwan niya, magsulong umuwi mga kaamigo. Grabe yun ang pihira, kagaling naman nun. Asan yung mga kasamahan nila? Wala pa hanggang ngayon mga kaamigo. So abangan natin. Napakabilis po nito. Grabe. Gano speed nyo? Alas 8 pinakawalan mga kaamigo. 8:31 kanina nung dumating. Grabe, 30 minutes lang yung 60 km na yon. Sobrang pagka-speedbird naman yata nitong kalapati natin na to. 60 km, 31 minutes kinuha. Mga kaamigo, nakakabilib naman yata yun. Pambihira, sobrang bilis nun Ano to, babae? Checkered mga kaamigo. Yun, good job. Dito galing mga kaamigo. Napansin ko, sumobra pa siya Yan Ang bilis.
Okay. So, time check tayo mga kaamigo. 8:42 AM mga kaamigo nang dumating. 42 minutes yung kinuha. Ang bilis ah. Okay na rin yung lipad na yan. 42 minutes, 60 kilometer mga kaamigo. Ba, kabibilis ng mga nag-breakaway na to. O, pasok na, pasok. With punong ministro, Lap TV